Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoon, aming lukho, Haring nagutos ngayon, kaligtas sa iyong hatol. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit, anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, para mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Yun po ang aking pagbati dahil ngayon ay araw ng Sabado. At ang araw ng Sabado ay tinagurian natin dito sa Quiapo Church na Pilgrim's Day. Ayan. Atin pong kinikilala, binabati at isinasama sa mga pagdiriwang ang ating mga kadeboto ng ating mahal na pong Jesus Nazareno mula po dito sa ating bansa, Pilipinas, hanggang sa iba't ibang bahagi ng mundo na marahil ay kaisa natin ngayon sa pamamagitan ng mga live streaming. Tayo'y tinawag ng ating Panginoong Jesus Nazareno sapagkat sagana ang kanyang pagpapala dahil para sa Panginoong Jesus Nazareno, ang lahat sa atin, tayong lahat, ay para sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para sa Kanya at yan ang ating kinikilala at ipinagsisigawan sa buong mundo. Sa Ebanghelyo, matutunghayan po natin ang isang
kakaibang pananaw ng ating Poong Jesus. Nang makita niya yung mga tao na may karamdaman, nanghihina, lito, lupaypay, nung makita niya yung mga tao na napakaraming pangangailangan, nakita niya sila hindi bilang isang liability o pasakit o pabigat sa buhay. No? Minsan kasi may ganun tayong pagtingin. Ano po? Pag nakakita tayong mga squatters, pabigat sa buhay ang mga yan. No? Pag nakita natin ang mga ganitong lugar, yan lang lugar ng mga magnanakaw yan eh. Diyan ang takbuhan ng mga snatcher. Di ba? Ganun tayo. Pag nakita natin yung mga batang nagkakagulo sa atin, sa kalsada, nanlilimos, maraming mga tao na parang nakakasuspecha, ika nga. Ang minsan, ang kamalian natin ay parang sila ay kamalasan, no, sa buhay. No? Sila ay pabigat lamang sa ating lipunan. Sila ay mga peste, no, ng ating pamayanan. Yun ang nakita ng Panginoon. Pero, gayon pa man, iba ang kanyang pagtingin sa kanila. Hindi sila pabigat, hindi sila pasakit sa atin, bagkus nakita ng Panginoon na sila ay para sa Diyos. Sabi nga sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, maraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Ibig sabihin, maraming nangangailangan, pero kakaunti ang tumatanggap sa kanila. Kakaunti ang tumatawag sa kanila, ang tumutulong sa kanila. Dahil sila ay para sa Diyos. Kung papaano tayo initipon ng Diyos para itabi sa Kaniyang kamalig, ganun din naman ang lahat ng mga dumadanas ng mga sakit, kaguluhan o karamdaman, sila ay para din sa Diyos. Isang paanyaya po, number 1 sa atin, na kung titingnan po natin ng mundo, sana po ito ay hindi natin titingnan sa pamamagitan ng tinatawag ng simbahan na cancel culture. No? Cancel, hindi cancer. No? Cancel. Hindi sila cancel. Ang sinasabi kasi sa cancel culture, hindi yan, walang pakinabang yan. Tapon yan. Yan, pabigat yan, hindi kasama yan. Wala tayong kapakinabangan dyan, itapon yan. Yun na tinatawag na cancel. Kina-cancel ka na lamang. No? Kung paano kinancel ka ng boyfriend mo, hindi ka na tinatawagan, hindi ka na tinetext. Cancel ang tawag doon. Ano? Cancel culture. Hindi ganon ang Panginoon. Hindi siya yung kumot wala kang kapakinabangan, kumot walang maibibigay sa iyo, kumot wala kang benepisyo, wala ka sa buhay ko. Hindi ganon ang Panginoon. At hindi yun ang nais ng Panginoon sa atin. Bagkus, kapag nakita natin ang pangangailangan, ang paghihirap, mas nakikita natin ang tawag ng Diyos sa atin na maglingkod, na to take responsibility, not to turn our heads away, but to look closer at makita natin kung ano yung magagawa natin. Kung ano yung maitutulong natin. Ganon ang Panginoon. At yon ang tawag ng Diyos sa atin. No? Yung for us to harvest people para sa Kanyang kaharian. Number 2, titingnan natin sa Ebanghelyo, yung huling-huli. Ano sabi doon sa huling-huli? Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Dito sa Quiapo, may kanta tayo dito, di ba? Yung walang hanggang pasasalamat, di ba? Yun ang lagi natin binibigkas. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Ano ibig sabihin noon? Ang walang hanggang pasasalamat lang ba ay pagtaas ng kamay sa mahal na pong Jesus Nazareno? Ang walang hanggang pasasalamat ba ay
tungkol lang sa pagkanta ng awiting yaon. Ibinapahayag po ng Ebanghelyo, ang isang taong nagpapasalamat ay nag-aalay ng malaya. Ibig sabihin, naglilingkod ng malaya, nagbibigay ng malaya. Sabi nga, kung ikaw ay tumanggap ng gano'n na lamang na walang bayad, magbigay ka ng walang bayad. Ibig sabihin po, ang pasasalamat ay hindi lamang salita. Ang pasasalamat ay hindi lang makikita sa ating katawan. Ang pasasalamat hindi lang naririnig sa ating bibig. Ang pasasalamat sa Diyos ay nakikita sa ating gawa. Kung papaano po tayo magmalasakit sa ating kapwa, kung papaano natin ibinibilang ang ating sarili sa mga tao na pwedeng magbigay ng ayuda o assistance sa iba. Yun ang tunay na nagpapasalamat sa Diyos, na hindi humihingi ng kapalit, pero kaya niyang tumulong, kaya niyang makiisa, dumamay, kaya niyang maglingkod na walang hinihinging kapalit. Dito po sa Quiapo Church, napakadami po nating volunteers dito. Dami nating mga kadeboto. Hindi nyo mabibilang. In a day, hindi natin mabibilang kung ilan yung nag-a-assiste sa maraming mga gawain dito mula sa mga gawain sa loob ng simbahan o liturhiya hanggang sa ating mga gawain sa social services doon sa likod ng simbahan. Hindi po natin mabibilang iyan. Pero ito pong mga ito, walang inaasahang kapalit. Ginagawa nila ito, bumabiyahe mula sa malalayong lugar para mag-volunteer lang dito, kahit pa may bagyo, kahit mahirap sumakay, kahit baha ang susuungin, pupunta at pupunta dito. Bakit? Dahil ba may sweldo sila? Wala silang sweldo. Kung hindi para sa kanila, ayon din sa kanila, ito ay pagpapasalamat nila sa Diyos. Yun ang taong nagpapasalamat. Handa at malayang nagbibigay ng sarili para sa paglilingkod ng walang inaasahan o inihintay na kapalit. Sa panahon po ngayon, madali po nating iikot ang ating mga mata. Sa mga araw na ito, makita niyo po ang ating bansa, ang ating kalagayan. Sana po wala tayo nung tinatawag na cancel culture. Wala nang pag-asa Pilipinas. Wala na. Talagang pabagsak na ang Pilipinas sa nangyayari ngayon. Habang dumadami po ang mga pangangailangan sa paligid natin, dapat po natin na lalong makita at tignan ito sa mga mata ni Jesus. Hindi sila tinatalikuran, hindi iniiwan ang mga pangangailangan ito o mga nangangailangan, kung hindi ibibigay natin ang ating sarili para kumilos, maglingkod, gumawa ng walang inaasahang bayad, na walang inaasahang kapalit, kung hindi ito lamang ay isang alay sa Diyos ng pasasalamat. Amen.